Now that we've kind of formed a picture of the mining situation in our country, I think we're ready to proceed now to our open forum, no, and hear everyone's thoughts. But before tayo mag-open forum, you guys can quickly hold on to that muna. Let's take our group shots first. May we kindly ask our members, our participants, and as well as our research speakers to please turn your cameras on for a quick group screenshot to be facilitated by GC's Tech Assistant, Miss Maribeth Jose. Yes, Miss Mabeth, cue us in. We kindly ask everyone to turn on their cameras and share your warmest smiles despite the situation ongoing. Okay po. Let's all say green on the count of 3. 1, 2, 3. Green. One slide. Apo. 1, 2, 3. Green. Then 1, 2, 3. Thank you po. Thank you. Okay. I think ayan. Thank you everyone. I think this time ready na po talaga tayo for our open forum. Sir David? Yun. Thank you, Marian and Miss Maribeth. Now it is time to open the floor to hear some of your thoughts, questions, reactions, and reflections of our participants both on Zoom and on Facebook live stream. Please use the raise hand option on Zoom if you would like to speak, and we will gladly recognize you. Once called, please introduce yourself and clearly state your question and to whom it is directed. Or you can also have the option to type your questions or comment in the chat box. Marian and I will gladly read it for you. Rest assured that we will try to entertain as many questions our participants as time permits, following a first come, first served basis. In the interest of time, for those that we will get to entertain, please feel free to reach out to GC's channels or directly to our research speaker. Sige po, simulan na po natin ang talakayan at tanungan para higit pa pong magkaala. Yes, ayan si Sir Alvin Dominguez. Ang una kong napansin, taga Talim Island. Kaka-interview ko lang yan this week. So go ahead, Sir Alvin. Sir David, makakalikasang araw po sa inyong lahat. Bali, ano po, ang akin pong tanong, hindi ko ho alam kung sinong kayang sumagot. Bahala na po kayo kung sino pong sasagot is, papaano magkokonekta ang ginagawa nating pagkilos na ito para proteksyonan ang kalikasan dito sa tinatawag na Philippine Development Plan? Yun po yung tanong ko. Ngayon, kaya ko ho yun ang naging tanong kasi ho, dito po kami sa Talim Island, mayroon kaming maraming problema dito. Unang-una, katulad nitong Laguna Lakeshore Road Network na nagpaliit sa sukat ng lawak ng Laguna. Itong windmill na 34 turbines na gustong itayo dito po sa napakaliit na isla ng Talim. At yung 4 na pumping station ng Manila Water at Maynilad ay dito po nakasulsul at hinihigop nito ang tubig lawa. Yun lang ma'am po at magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat, Sir David. Napakabigat ng tanong na yan. Talagang ang daming nangyayari. Ang tawag natin dito ay developmental aggression at pagsira din sa kalikasan. Sino po kaya ang pwedeng sumagot sa ating mga research person? Paano ba talaga tayo magkakatulungan? Baka sakaling magising na natin yung mga natutulog sa kangkungan. Ayoko na magsalita kung sino ba ako mapagalitan. Sige, go ahead. Sige ko, Research person na lang na sasagot. Go ahead. Sige, magandang hapon po. Actually, hindi naman talaga direct sagot ang masasabi ko po sa inyo. Kasi lahat po tayo na nandito ay pare-pareho ng tanong, Sir Alvin. Even kami sa community, which actually natuwa nga ako nung nagsabi si Ate Beth na, sige, maniniwala pa rin tayo ng kahit konti. Kasi at the end of the day, we really have to engage the government agencies around the policies para po maprotektahan natin ang ating environment. Ano po natin to dadalhin? Maraming layers po kasi, and I can only speak po doon sa strategies na ginagawa namin as LILAC at ginagawa din po ng Alyansa Tigil Mina. No? Nakakapagod po siya at nakakaubos ng energy at oras, pero
malaking bagay talaga din at nakikita namin ang hope doon sa mas local na level. Kasi bagamat grabe din ang pakikipaglaban ng mga local government units, may iba na kasama natin, di ba? At nakikipaglaban din. Pero marami dapat kasi sa mga development projects ay dadaan sa mga environmental compliance processes. So kung indigenous communities to, dapat may FPIC, may ECC, may mga ganyan. So malaking bagay po yung pag-engage natin sa local government natin kasi within the bounds of the government, ecosystem, sila dapat yung nangungunang magsalita para sa mga kasama. Yun lang po yun. And to be honest, dun sa malakihang project, especially sa energy project, sa totoo lang po, marami po sa mga project ay national kasi ang lahat ng mga nangyayari. So dun po tayo talagang kailangan magkatulungan. Doon mahalaga yung mga convergence, like the Green Convergence, Alliance Against Mining, kasi doon yung pagtutulak natin para mabuo natin yung pinaka-agenda ng kampanyang pinupush natin. Even doon sa context ng mining po, I could only speak then sa policy ng mining. Hanggang ngayon, tinutulak pa rin namin sa Alyansa Tigil Mina ang pagpalit ng ating mining policy. Kasi yan mismo ay maraming loopholes around mining permits. So, my God, ang tagal. Sabi nga ni Sir David, ang hirap magsalita ng hindi di ba? Parang ang tagal-tagal ng ating struggle at ang tagal-tagal ng ating push. But the good thing around this, it may sound so cliche, ay dahil meron pa tayong pagkilos. Mas nakakatakot pag wala na pong nagsasalita, wala nang katulad ng mga atibet kanina na matapang nakikipag-usap o yung mga kwento ni Congressman Percy kanina na despite and in spite of all the threats ay andyan pa din. So ang hirap talagang tumbukin ng sagot sa tanong po ninyo, but then the greatest answer pa rin is patuloy na palakasin ang hanay natin sa community at yung pakikipag-alyansa natin sa mga national organizations. Kasi pareho naman talaga ang laban sa local at sa national level. So may policies at the national level, pero mayroon ding maraming packets of policies na pwede nating i-maximize sa local areas natin. Kagaya po ng Palawan, napakaganda ng naitulak nila na yung moratorium nila on mining, even if it's still facing challenges, that's a big win. At local government po ang nagtulak nun. So I think yun lang yung kaya ko pong sabihin. At sana ay medyo may natumbok ako sa tanong ni Sir. Thank you po. Maraming sir. Naalala ko, Maria, nung una kong nakilala yung Alyansa Tigil Mina, parang 2007, 2008, yung una akong gumawa ng website nila. Ang tindi na ng problema. Tapos ngayon, parang talagang sa tindi, nag-quadruple pa yung mga talagang matitindi ang lakas loob na sirain yung kalikasan. Si isang resource person natin, si Miss Elizabeth Ibanez, ay nagtataas din po na. Go ahead. Kagaya po ni Miss Che, mahirap magbigay ng direktang sagot kasi mahirap talagang solusyonan yan. Kung ilang taon na rin sa kagaya na nasabi ko, ilang panahon na tayo nakikibaka. At kung minsan, maganda yung mga plano na ihahayag ng gobyerno. Pero ang problema sa implementasyon, nagbabangga-bangga sila mismo. Dahil nga, yung mga nakaupo mismo ay may mga sariling interes na masasagasaan at sila yung nagdidiktang grupo kung paano tatakbo ang ating gobyerno. Ang isang solusyon siguro na dapat natin matagal ko na rin 'to sinasabi at matagal na rin natin pinagkakaisahang planuhin na umpisang baguhin yung sistema ng pagpili ng mga iluluklok. Sa October, matutuloy na naman ang local election. Isa sa dapat natin yung bantayan dahil nga kagaya ng nabanggit ko kanina, isa sa pinaka-importante ay yung mga barangay na concern. Kasi hinihingi yung isa sila sa kailangang magbigay ng permiso, isa sila sa kinukonsulta para matuloy yung mga pagmimina o anumang mga programa o proyekto ng gobyerno na hindi naman sang-ayon sa pangangailangan at sa interes ng mga mamamayan. So, dapat talaga siguro seryosohin natin at tignan na habang tayo ay nakikipag-negotiate naman sa gobyerno, nasyonal at sa lokal, at nagpipilit na madinig yung ating boses at palakasin yung komunidad,
ay isama lagi kung paano natin mailalaban na yung totoo at karapat-dapat na mga politiko ang siyang makakaupo. Hindi nga politiko o leader, servant leader ang kailangan natin. Kasi yung politiko, pag sinabi mo ng politiko ngayon, parang ina-expect mo na talaga, walang gagawin yan, kundi lokohin tayo at bulahin at pagkatapos ay magpayaman. So, although masakit na tanggapin dahil yung politika ay talaga namang naririyan at kailangan, pero yun nga, yun ang dapat natin baguhin. Yung mga imahin ng mga politiko na nailuluklok natin. At dapat natin itong pagkaisahan at trabahuhin talaga ng husto. Kung hindi, siguro baka magunaw na lang talaga yung mga lugar natin na tinitirahan dahil sa mga distraction na gagawin din itong mga nagbabanta sa atin ito na wala tayong nagagawang maayos na solusyon. Lalo na yan sa, given naman, at may mga data tayo niyan, even from the Bantay Kita and the ATM, na karamihan sa mga senador at mga kongresista natin ay may connection sa mga korporasyon at sa mga minahan. So anong aasahan natin diyan? Na pabor, kanya nga hindi makapasa-pasa yung mga isinusulong nating batas na para sa kalikasan at para sa karapatan pantao at sa mga ikauunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan dahil nga sila yung nagdidikta kung ano ba yung mga dapat at hindi. Plano na maganda, may mga nakikita akong plano na sabi nga dahil umuupo naman tayo sa mga plenaryo, even sa regional development at sa pinag-aaralan yan, sa NAPSI, pinakikita, dinidiscuss yan. Pero ang problema nga, pagdating sa implementasyon, wala. Nagbabangga-bangga, maganda yung plano ng isang ahensya, lalo na ang DNR, pero hindi yun mai-implement dahil nga yung nagdidiktang grupo ay yung nagdidiktang kapangyarihan ay hindi ito papayagan. Yun po, thank you. Maraming salamat. Alam mo, Marian, may batas na naipasa itong rationalization ng fiscal rationalization ng mining. At doon, muntik nang maban ang export ng raw mineral ore. Pero biglang pinatanggal, no? Sa final version, biglang pinatanggal ni Speaker Romualdez. So, alam na natin kung bakit. At speaking of that, sa mga batas na sinusulong, alam din natin na may dalawang klase ng batas na sinusulong na alternative. Yung una, yung AMMB or Alternative Minerals Management Bill. Yung isa ay yung People's Mining Bill. So maganda yung tanong ni Sir Edelberto Guyano. Sabi niya, una, maraming salamat sa lahat ng ating resource person for bravely sharing their community reality. Sadly, kahit may common grounds ang lahat ng NVI and human rights group to work together, yet patuloy ang kanya-kanyang pagkilos. Ito yung tanong, is there any initiative to gather all groups to work on the common ground to protect and promote the rights of affected communities? Napakahalaga po nitong tanong. Meron po bang paraan o ginagawa para magkatulong-tulong, magkasama-sama ang mga Greens, HR, environmental groups para sa pagmimina o paglaban sa paminsalang pagmimina? Yes po, kahit sino po dun sa ating speaker. Alam ko medyo mahirap-hirap yung tanong, pero may prospect kaya na magkasama-sama talaga? Mayroon po bang initiative? Oo Yes naman. Kaya nga may grand convergence eh. I mean, this is a big, this is the best example of a platform ng pagsasama-sama ng mga iba't ibang mga mula sa iba't ibang sektor, iba't ibang mga parte ng ating lipunan, and may grand convergence, may iba-iba pa pong mga alyansa. But if you're talking about yung buo-buo talaga, I think hindi man tayo physically magkasama sa hanay, pero when it comes specifically po policy advocacy, nagkikita-kita po lahat ng mga tinutulak natin doon sa Kongreso, sa Senado, doon po siya nagkakasama-sama. Meron pa din pong points of unity, and despite po sa lahat ng naging, the shrinking civic space and everything, kilala pa rin po ang Pilipinas at ang mga defenders, environmental defenders, human rights defenders sa Pilipinas na talagang patuloy pa rin po na gumagawa. So marami pa din po na platform na pwede nating
pupuntahan na samahan. At kung dyan man sa community ninyo ay hindi masyadong ganun pa kasing lakas katulad ng mga nagkwento kaninang Sibuyan, Manikani, may marami pong organisasyon na nandito sa Green Convergence na pwede din po nating makausap on or in any ways that we can help you po na makonect kayo na sa mga iba't ibang networks and alliances. So, yun po. Thank you po. Yes, Miss Tessa, I think she wants to add something po. Yes, actually, yung ATM ay kasama natin, no? At madami pang ibang environmental groups na talagang nagsasama-sama. And I think it's about time na talagang mabigay natin tong ating gustong mangyari na talagang for example, yung sinasabi ninyong may social development management program, na-audit ba to? Ba't hindi to na-audit? So, yun ang pwede natin itanong kung kanino man, no? At sabihin na sa lahat ng proyekto, actually, dun sa isang kamayan namin about yung airport na kinoconstruct sa Bulacan, may mga recommendations din lumabas. So, ang ginawa namin, pinag-aralan namin, at itong mga recommendations, ibibigay namin sa Office of the President, sa Office ng DNR, na ang sinasabi doon, dapat may national land use plan na talaga. Saan ba pwedeng, kunyari, sinabi natin ang mina ay kailangan kasi may transition nga, no? Kailangan natin itong mga renewable energy. Pero sana yung mga makukuha nating mga minerals, madidevelop yung mga renewable energy dito sa Pilipinas. Hindi natin ine-export to. Oo. Para yung kabuhayan ng mga tao at saka yung mga kagalingan ng ating mga experts ay nadidevelop para sa bansa, hindi para sa ibang countries, no? So anong resources natin dapat magamit natin para sa kauunlad ng ating bayan at ng mga tauhan natin. So that's one, yung aming sinasabi. Tapos yung land use nga, dapat nationwide na to. Saan ba talaga pwede itong sinasabi nating mining areas? Saan ba ang konting tao lang na pwede mong ma-relocate o mabigyan ng livelihood? So, importante to. And I think when we have magkakaroon na naman kami ng summit, no? Sa Mindanao sa 2027, February, maybe this is one issue na talagang mapag-usapan din kung ano ba ang pwede nating magawa. Kasi lumalapit na din tayo nga sa eleksyon na sinasabi ninyo. So, dapat talaga lahat ng mga environmental leaders magsama-sama, kasama yung mga leaders ng mga nasa people's organization, at magkaroon tayo ng isang movement na para dito sa development paradigm, mapalitan yung mga gusto nating mangyari. So anyway, yun yung aking hopefully na meron tayong magagawa towards that objective, no, sa ating mga iba't ibang events. So yun ang gusto namin gawin dito sa Green Convergence. Maraming salamat. Yes, you. thank you po, Miss Tessa, no, for that vision. That's maganda nga po mapag-usapan yan, lalo na't approaching na po tayo sa ating SONA, sa ating summit. It would be a good avenue to discuss this like a Philippine social environmental movement, no, na ating sinasabi para magsama-sama po ang lahat. I think si Miss Roda po ay may gustong idagdag. Go ahead, go ahead. Pasensya na po. May mga comments din po sa chat. Quickly lang po, gusto ko lang po sanang idagdag na yung ATM, may pagtingin kasi siya na yung proposed green transition ngayon, kasama yung thematic social forum on mining. Ang tingin natin dito, this is a false solution to the climate crisis. Kasi yung mga minahan at ang mga gobyerno, sinasabi nila na
kailangan natin to shift to renewable energy. At para bang mga kontrabida tayo na parang ayaw natin yung green transition. Pero ang sinasabi po natin, as it is, hindi siya sapat kasi pareho pa rin nabanggit kanina ni Che na extractivist siya, tapos capitalistic, which means primarily for profit at hindi talaga for the protection at secondary lang at may human rights violations sa mga communities. So, ang nais din po, ang pinupush din po natin, dapat questionin, ano ba tong demand for transition minerals or critical minerals? Ganun ba talaga kalaki ang kailangan natin? O mapupunta lang yan sa electric vehicles na konti lang din yung nakikinabang. So gusto na natin sanang puntiryahin yung overconsumption, especially of the rich countries. So yun lang po, dagdag ko lang kasi baka mahirapan tayong i-defend na bakit ayaw nyo sa green transition. Hindi sa ayaw natin, kundi as it is proposed right now, hindi niya question yung current system of overconsumption. Yun lang po. Thank you. Yes po, that's a very good portrayal po no ng opo nga, as mentioned nga po kanina ni Miss Cheryl do na yes po, importante yung green transition, but as you mentioned, hindi niya kine-question yung issue on overconsumption, no? Tama po, sa electric vehicles lang mapupunta, sino lang naman ang makakabili nun, sino lang makaka-access ng electric vehicles, no? So, yes po, that's a good thing to echo also in terms of our discussions on green transition, no? And ayun nga po, speaking of marami daw pong comments, before po natin basahin yung ibang questions, batiin ko lang din po si Miss Carmi Makapagaw. Naging speaker po natin siya nung SONA sa Leyte. Magandang hapon po, Miss Carmi. Ayun po, sabi niya po, we share same sentiments to Ate Beth. Mining, especially in island ecosystems, island communities, increases our vulnerability and exposure to the adverse impact of climate change. We in Homonhon Island will continue to defend our rights and exact accountabilities from the government for giving permits and turning blind to the environmental damages and human and nature rights violations. Yes po, tama po yan. Miss Carmi, kumusta po kayo? Good to see you here po ulit virtually. Ayun po, so for our questions po, meron po tayong question dito. Mula sa kay John Mark, ayan, Ohenia. Sabi niya sa Ayan, chat natin to, opo. kasi, oo. Is it possible po ba for mining companies and communities to truly coexist or hindi po natin may iwasan ang away towards po sa green transition? Yan, magandang tanong po yan. May posibilidad po ba mag-coexist? So, ang sagot ko lang ay, ang tayo ng ATM, responsible mining is fake news in the Philippine context. So, for now, for this context that we have now, sa mga kwento na narinig natin mula kay Ate Beth, at sa kwento ng marami pang mga sides of struggles ng Alyansa Tigil Mina at even sa communities ng Lilac, marami pang kailangan nating baguhin sa sistema ng pagmimina at polisiya dito sa ating bansa. And for us, like, maybe someday, but not in the near future. Sorry. Kasi hanggang ngayon, wala eh. Even as how we are now, sa konteksto pa ng mga minang umo-operate ngayon, hindi, ang dami pa ding problema on human rights violation, environmental destruction. So, maybe po, sir, pero in terms of timeline, that is something that we really have to work on. Kasi nga, based doon sa ating karanasan ngayon, mula nung nagsimula itong drive for green transition, mas naging aggressive ang nickel mining, no? Yung mga permits, pagtutulak na magbukas. In fact, there were permits that were overturned, meaning na suspended na, pero nilift yung suspension. It's highly because they want to respond to the demands of nickel. So, talagang mag-aaway at talagang maninindigan, patuloy na titindig at pakikipagbakahan yan ng mga komunidad dahil ang pinag-uusapan ay kalikasan, buhay, kabuhayan at kinabukasan. So, yeah. So, siguro,
kung kailan man yan, baka kung sino na lang mga nandito. Kasi sabi nga ni Sir David, 2007 pa nagsimula ang mga bagay-bagay. Anong petsa na, di ba? Anong petsa na, ganun pa din. So, for now, if I have to answer this for now, no. Nawala na nga ako ng buhok Yeah. dahil sabi ko, yung isang question ko, idagdag ko lang doon, Marian. Yung Dinapigi Isabela na mining sa Sierra Madre, nagkakaroon doon ng konting pagtatalo kasi according to the mining company, payag daw po yung mga taong nandun na may mining doon sa Dinapigi, di ba? Ito yung nasa may Sierra Madre. Pero sabi ng iba naman, dapat wala dong mining kasi naapektuhan ang Sierra Madre. Paano po yung context doon? Ano po yung pananaw ng ATM doon sa issue po nung sa Dinapigi? Rhoda. Sorry. I cannot speak for, or si Ate Beth, ma'am. Wala pa po kaming definite na pagtanaw doon. Pero definitely po, ina-acknowledge na yung impact kasi ng mining or ng mga development projects na sumisira sa kalikasan, hindi lang doon sa local community, but it affects other parts of the Philippines. So for example, itong mga bagyo, marami tayong nakita ng mga posts na ang Sierra Madre is protects us from typhoons and flooding. So baka importante din pong tanong yan na pag-usapan natin, what if we come to a point where there are certain communities who agree, which is not surprising naman po kasi nga ang mining companies naman binibenta talaga nila yung pagmimina, they promise jobs, they promise education, scholarships, hospitals. So medyo sensitive issue siya na kailangan nating i-handle well para mas makita natin yung pangkabuang epekto, mas malaking implications ng mga mining projects. Yan lang po. All right. Maraming Thank you, Miss salamat po. Rhoda. I think before we read some of the questions po sa chat natin, Miss Tessa is raising her hand po muna. Baka may i-add po. Ay, sorry, may question lang ako din. It's okay. Yung mga ibang kasi very active no yung ating mga women and the speakers, nakakapasok ba sila sa monitoring team? At anong nangyayari pag binibigay nila tong mga feedback? So that's one. And another, yung tanong ni Violet, kung pwede ba daw mag-tree planting sila dun sa mga mining areas. So para makatulong somehow. Ewan ko. So those are my two questions. Baka si Ate Beth, based on experience po ninyo, Hindi. nakakapasok po ba yung community women? Okay. Sa monitoring team, Sa yeah. issue kasi ng sa Sibuyan, hindi ba naman ganun ka-full yung implementation dahil nga hinaharang namin. Bakit namin hinaharang? Dahil yung approved MPSA ay nandoon mismo sa loob ng landslide prone areas. Ito nga yung lagi natin sinasabi sa MGB, na yung ang mga mapa kasi na ginagamit ng ating mga MDRRMOs and BDRRMOs and PDRRMOs ay ang MGB ang naglalabas. Yung mga lugar na kung saan ay peligroso sa paglalandslide at mga lugar na peligroso sa iba pang mga tawag dito, mga peligro. Pero ang MGB rin ang nag-aproba noong 2009 ng MPSA na hindi nakonsulta yung ibang mga ibang dokumento na ito ba ay dumaan sa tamang proseso, ito ba ay dumaan sa konsultasyon at pinayagan ng komunidad na napaka-importante sa ganitong pagbibigay ng permiso sa isang malakihang pagmimina, o ito ba ay merong AIA, ito ba ay may iba pang may ECC ba at kung ano-ano pa. Hindi siya dumaan doon. At saka itong mapa, yung isang MPSA ng Altai, ay nandoon mismo sa landslide prone areas. Nakapaloob mismo siya doon sa landslide prone areas. So imaginein mo,
o-operate ka, mag-implement ka ng open pit mining sa isang landslide prone areas na may napakatarik na bundok na nakatayo doon sa taas, anong aasahan mo? So, isa ito, kanya ayaw namin itong payagan dahil nga napaka hindi angkop ng pagmimina sa aming isla. Kanya, doon sa tanong na kami ba ay pumapasok sa ano, ay hindi kami aabot doon dahil nga day one pa lang sinabi namin na ayaw namin ng mining. Bakit kami makikipag-participate? Ba't kami mag-aano sa iba pang mga activities para i-monitor ang mining na ayaw nga namin papasukin yung mining dahil nga ito ay hindi angkop sa aming lugar. So, sa sinasabi rin kanina na posible ba na magkaisa yung mining company, magsasalita naman ako sa bilang individual, hindi bilang dahil nakikita ko rin yung ibang mga mining areas, napuntahan ko rin halos karamihan sa mining areas bilang member ng COL ng Alyansa Tigil Mina. Hindi ako nagsasalita bilang Alyansa Tigil Mina, nagsasalita ako base sa aking nakita. Pwede bang magkaisa yung mining company at itong community o ang mga CSO o ang mga grupong kagaya namin? Maaari naman siguro kung may makikita kami na talagang ang implementasyon ng pagmimina ay responsable nga. Pero kasi nga, wala kang makitang responsable. Number one, hindi kinusulta yung community. Yung batas nga na ating gustong palitan, yung Mining Act of 1995, na nakita natin na napakarami ng ambutas at masyado ng kaluwagang at benepisyong binibigay more on the side of the mining company, yet hindi sa komunidad, hindi pa rin nila mismo sinutupad. Hindi nila sinusunod. So, paano magkakaisa at paano magkakaroon ng magiging parang magandang relasyon yung anti-mining groups or yung community na affected ng mining at ang mining company kung sa umpisa pa lang ay puro pandaraya at panlilin lang yung kanilang ginagawang implementasyon. Yun po. Siguro, Ma'am Tess, may mabilis lang akong reply around monitoring. In terms po dun sa mga formal bodies talaga, na monitoring bodies around mining, yung mga mining audit, environmental compliance, or yung due diligence ng mga mining companies, na community women, even up to now, may mga ilan siguro na nakaupo na ilan lang. But then, hindi pa rin significant yung kanilang representation kasi madalas sa mga kwento po, and I could speak for the Women in Mining Working Group, una, hindi po sila legitimate na kinikilala ng maraming local government units na most ay pro-mining. So, mahirap talaga sa kanilang umupo sa local special bodies or mga monitoring. And that's the formal bodies na kasama dun sa monitoring. Kung meron mang iba, grabe din po ang pinagdadaanan at madalas ay na-overpower yung kanilang voice within the monitoring body. Pero on the other side, marami pong paraan ang mga kababaihan around monitoring the due diligence at ng impacts ng mining. And I could speak for LILAC and some of the Women in Mining Working Group members na SOS kasi yung ATM noon ay hanggang ngayon ay kumakalap pa rin po ng women's stories from the mines. So these are real life stories of the impacts of mining to the women's rights and to the lives of women. So ito po yung mga kinakalap namin na kwento mula sa indigenous communities that we work with, but also then with some of the Women in Mining Working Group members. So in fact yan, sina Ate Beth, sina Ate Malu, marami silang mga kwento na nakasama. And then us as LILAC, saan namin dinadala in a formal mechanism yung mga stories na yun, which more or less is a monitoring in itself. So for example, LILAC po ay nagsasubmit po kami ng shadow report ng Convention on the Elimination of the Discrimination Against Women or the CEDAW report sa UN. And very specific po yung reporting namin around the situation of indigenous women on mining. So marami pong mga concluding observations doon na recommendations for the government na talagang address to the agencies. The last CEDAW shadow report din po ay around indigenous women environmental human defenders at marami doon ay sinite namin ang mga mining impacted community. So it's a two-way monitoring. So there are community-led monitoring that are stories of
of women that we as organizations, hindi lang kami, kahit yung ATM din, ay may iba't ibang mekanismong pinagdadalhan itong stories na to as a form of a monitoring and as well as part of the advocacy and lobby work. Pero dun nga, again, it is still a very big challenge for us to really, ensure the participation of women. And in fact, even not women, even the men in the communities or yung buong community in general, malaki pa rin po ang ating kailangan gawin para maging bahagi sila ng mga formal monitoring bodies dyan. Kahit nga dun sa, ngayon pa nga lang na meron sanang options for them ay mahirap kasi yun palang legitimate na pagkilala. Sino ba dapat ang umuupo? Napupolitika na kasi yun eh. Hindi kayo halatang halata sa mukha mo, ikaw ang isa sa tututo. So maraming paraang ganon na nangyayari. Yun po. Yes po, I think po, with those ideas in mind, siguro talagang nasa regulasyon po, nasa management, ang burden po, no, para talagang, yun nga po, yung sa relationship ng companies and ng mga komunidad na apektado, siguro kung hindi magka-harmonize po, nasa regulasyon po talaga. And meron po tayong isang question dito. It's a very valid question para po matulungan natin silang maintindihan yung nuance ng mining issues. Medyo confused lang po ako. Ano po ba yung mas problem po natin? Yung mismong mining po ba or yung mga nasa likod po ng mining? Although may mga sumagot na po sa kanya kay Sir Glenn Miguel sa ating chat box, I think maganda rin po ma-verbalize natin ang sagot dito sa tanong na ito. Asan ang aking mga Ate Beth? Kasi ang mga Ate Beth, si Ate Beth din Okay. na kabal. Okay, sa akin, both. Sumagot ako dun sa tanong niya, both. Kasi, yung, yung, yung nasa likod ng mining, ay siyempre, ang yan, mga politicians particularly, at ang karamihan doon ay sinasabi nating trapo. At yung mining mismo, bakit mining mismo? Kasi nga, yung implementasyon ng mining na ito, na isasagawa dahil sa paniniwalang ito ay mas higit na mahalaga, na isa-set aside kasi niya yung rason, bakit ba tayo magmimina? 'Di ba? Mali yung natin parang mas mataas yung kahalagahan ng mina mismo, ng pagmamining, kesa doon sa kapakanan. Sino bang gagamit yung ating mga minerales na kukunin? Para saan ba to? Yun ang dapat nating tignan. At hanggang hindi ito naayos ang pananaw na ito, na napakahirap siguro at imposibleng maayos dahil hanggat kasi nakakabulag, sabi nga may mga ganung nakakabulag lalo kung ginto 'yan at iba pang mga minerales, dali siyang makabulag Yung kagahamanan ng tao pag nakakuha na ng ang gusto na lalo't yung mga negosyante, karaniwan ngayon na naka-focus sa gain kaysa doon sa paligid na kung saan ay kanilang kinukuha itong mga minerals na ito o mga raw materials na kanilang pinagkakakitaan. So, kaya tayo may panawagan na palitan yung batas, number 1. Palitan yung batas, yung Mining Act of 1995, at isulong itong bagong batas na pinopropose natin, yung AMMP, at may isang katawagan na nga pero iisa rin ang konteksto nitong batas na ito. Palitan yung batas at tingnan natin, sama-sama, kung pag pinatupad itong batas na ito, religiously, at napalitan natin yung mga mag-i-implement ng batas na hindi puro owner ng mining company na nasa Senado at Kongreso at gayon na siyang mag-a-assign ng uupo sa DENR na magmo-monitor ng implementasyon ng mga minahang ito. Siguro doon may pag-asa tayo na makapagmina sa Pilipinas na talagang pakikinabangan ng mamamayan at hindi magmimina para patayin ang mga mamamayan. Yun, Nagtataas yata si Ate Beth na okay. isa. Sige, Baka gusto sumagot. go ahead po. Yes po. Ma'am Beth, Miss Beth.
Hello po. Dagdag ko lamang po doon no sa tanong niya regarding po doon sa kung ano ba yung mas problema, yung mismong mining or yung nasa likod. Katulad po dito sa issue dito sa amin sa isla namin sa Manicani Island is talagang problema po namin yung mining mismo at saka yung mga nasa likod. Actually parehas talaga. Kasi yung sinasabi namin, kahit nga po yung isla namin nasa protected area na siya, na nasa national law na siya, sa NIPAS Act natin, yung pagiging protected area ng isang lugar, ay nag, nagkakaroon pa rin ng pagmimina. So, bypass po yung batas natin. At ang sabi nga namin, kumbaga, hindi naman kami, kumbaga, tumututol sa mining. Pero dapat merong ang kaangkupang lugar na dapat naminahin. Hindi yung katulad sa amin na nasa protected area, dapat ito ay pinipreserba, inaalagaan para sa kabuhayan ng komunidad at para sa ecosystem na rin ng isang lugar po. Kasi nagagamit po kasi yung mga, lalo na dito sa BLGU namin, sa barangay, yung mga barangay captains na nagiging pro-mining lahat, na kinakasangkapan po kasi ng minahan, sila ang nagpo-provide para sa, kung halimbawa, tatakbo sila sa eleksyon, sila ang magbibigay ng puhunan, kumbaga. Yun po kasi ang naging realidad dito sa amin na parang nagiging gatasan na lamang po ang minahan ng mga politiko dito sa amin. Maging sa LGU, sa BLGU po sa amin. Kaya nakakalungkot na itong minahan dito sa amin, ginagawa nilang bank account. Yun lamang po. Maraming salamat, Miss Beth. Ito, isunod natin yung tanong ni Sir Alvin. Sabi niya, meron po bang pagkakataon naging bahagi ang environmental defenders sa PPP o public-public partnership? Kasi po ang ginagamit ng ito po kasi ginagamit ng mga LGUs para tumango na lang sila, tayo daw ang kawawa. Meron po bang ganon na parang kabahagi po ang mga environmental defenders? Para hirap sagutin ano. Meron po ba sa mga speakers natin? Okay, pwede ko sumagot po. Okay. Sige po. Go ahead po. Regarding PPPs, nagawa na po namin ito nung time na pumapasok dito si Miss Gina Lopez. Nakikipag-partner. At hanggang ngayon naman, although hindi siya PPP, nakikipag-partner kami sa mga LGUs from the barangay, municipal, and then hanggang Regional Development Council sa aming mga organisasyon. Voluntarily po ito at sarili na po namin lahat ang aming gastos. Bakit namin ito ginagawa? Isa nga itong mabuting armas para malaman natin ano ba yung mga programa ng gobyerno, both local and national, na gustong i-implement para madinig yung boses natin bilang representante ng komunidad, and at the same time, para makapagplano tayo, paano ito, kung sa tingin natin na hindi angko, paano ito ika-counter. So, at isa din itong paraan nga, kung kagaya ng sabi nyo na kung ginagamit ito ng LGU, magamit din para sa on the side of the community. Ang problema lamang kung ang nakaupo ng mga LGU ay tawag dito, yung sunod-sunuran, at kagaya ng sinabi ni Beth kanina, ni Miss Beth ng Manicani, na tumanggap ng pera mula sa politiko from the, halimbawa, mga congressman yan, namuhunan, na ang karaniwan sa mga congressman ay nabigyan din ng pondo ng mga minahan, ng mga may-ari ng mga minahan na gustong pumasok sa area. So, yung mga LGU ito na nagiging sunod-sunuran, hindi sila ganon hindi sila ganon kagaan ng kalooban na i-welcome tayo at dinggin. Pero maganda pa rin na tayo ay nakikibahagi sa mga local bodies sa ating mga komunidad,
sa ating munisipyo, sa ating probinsya, at kung meron din lang tayong kapasidad o hindi lang kapasidad, kung meron tayong pagkakataon. Kasi nga kung minsan hinaharang tayo na makapasok na sa mga local government bodies na ito. Yun po. Maraming salamat. Ano? Kanina may nakikita ko nagre-raise ng hand si Ma'am Malu, kung hindi ako nagkakamali. Kung may tanong pa. Siguro, one last question, Marian? Before we wrap up, kung meron pa pang gusto magpahabol. One last na lang po in the interest of time if meron pa po. Opo. If wala na po, maybe we can proceed. May Mukhang- comments si Miss Malu. Sige po, basahin po natin. Dapat, Okay. sabi po ni Ms. Malu Verano, dapat pag-isipan ng gobyerno na magtayo ng factory na mag-manufacture ng renewable energy imbis i-export ang nickel, copper, and other minerals sa ibang bansa. Dapat itayo ang RE sa lugar na walang maapektuhan na communities. Dapat mga Filipino ang makinabang ng mineral resources natin, hindi ang ibang bansa. Ayun po, na-discuss nga po siya kanina, Sir David, no, na dapat ang mga ganitong aktibidad ay nakaka-benefit sa sarili nating community. Hindi yung puro tayo palabas ng palabas, ano? Ika nga po kanina. Yan, Sige po. maraming salamat. And with that, we would like to officially conclude our open forum. Napakaganda po ng ating mga na-discuss, ano? And kumbaga, andyan ang mga tagapagbantay ng kalikasan, ang mga tagapagprotekta ng kalikasan, at kahit maraming problema, ay for sure hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. All right, before we conclude today's Kamayan Forum, I think Marian has some more announcements to make. Take it away, Marian. Yes po, very well said po. Thank you, Sir David, at thank you po sa lahat for sharing your insights in the open forum. On to a few announcements before we formally conclude today's forum po, no? Firstly, our evaluation form. Ayan. The GC Secretariat will be sharing the link to the evaluation form in the chat box, and it will also be flashed on your screen. Ayan po. Yan po ang ating evaluation link and QR code. Your feedback means a lot to us as it helps us improve future Kamayan sessions. So we would genuinely appreciate it if everyone takes a few minutes to fill it out. And secondly, for those requesting e-certificates of participation, you must have been actually present in today's forum, no? Not just pre-registered. And of course, you must submit a completed evaluation form na nasa ating screens. Thirdly, we would also like to invite everyone to become an official member of Green Convergence. Join us all in our movement towards sustainable development and stay engaged in activities such as our Kamayan sessions, our sauna and summit very soon, as mentioned kanina, and many, many more. So the membership registration link will also be shared in the chat box and flashed on your screens. Ayan po ang ating link and QR code para sa ating registration form. Make sure also to like and follow Green Convergence's Facebook page for more updates. Reminder po, we only have one Facebook page and it is Green Convergence Philippines-GC. Lastly, we encourage everyone to be mindful of their carbon footprint. Use the Ako Ang Bukas or AAB Household GHG Calculator web app where you can calculate your carbon footprint and find ways to reduce it. You can also be part of the bigger change by signing the Ako Ang Bukas pledge. Links will also be shared in the chat box and flashed on your screens. Yan. Maybe our co-organizers po, ATM, would like to drop a few announcements as well before we proceed. Ms. Rhoda? We'd like to thank everyone. Actually, this is still part of the Anti-Mining Solidarity Week. So, yung Mining Hell Week natin. So, this is our last activity for the Mining Hell Week and we'd like to thank everyone who participated, especially po sa mga resource persons natin. Yes, thank you po Ms. Rhoda and Alianza Tigil Mina for co-organizing this session, no? Very meaningful po ang naging Mining Hell Week natin and we're very glad to be part of we're glad to be the last leg of the activities po. Okay, thank you. Giving the floor back now to Sir David for some more announcements. Yes.
And thank you, Marian. At syempre, marami pang activities ang Green Convergence, especially as we celebrate our 15th anniversary this year. Naku, malapit na po yan. Abangan nyo yung ating mga further announcements sa Facebook kung paano kayo makakasama. Isipin nyo, 15 years, ang daming nangyari. So I hope makasama po kayo sa celebration na ito. At mga kaibigan, mga kababayan, alam nyo, ang daming naging problema. Isa sa biggest hurdle ngayon, itong latest, itong nakaraan decision ng Supreme Court, no, na sinasabi, bawal magdeklara ang mga local government ng mining moratorium. Tapos, ang dami pang bagong mga mining na nangyayari. So, let us wrap today's session with someone who has been also at the forefront of environmental protection. We have the honor to introduce an environmental leader who has been steadfast on the front lines of defending indigenous people's heritage, someone we can draw inspiration from in understanding why ancestral lands are so deeply protected by communities. Let us now hear the closing remarks from the chairperson of Angat Kalikasan, Calatubo, Pilipinas, and a very good friend of mine, Mr. Teodoro Teddy Bagila Jr. Sir Teddy, Hagio. But yeah, I met up. Hello, hi guys. Andito ako sa Nueva Vizcaya. I'm attending the watershed fair being organized by some anti-mining advocates dito sa Nueva Vizcaya. No? I think importante na habang tayo ay nagsusulong ng ating advokasya sana sa isang bagong batas, pero importante rin na binibisita natin yung mga sites of struggle. So last time andito ako because of yung pagkilos ng mga komunidad laban sa Wogel mining doon sa Dupax del Norte. So parang ang napagkaisahan ng mga grupo dito sa Nueva Vizcaya. Kasi hindi lang naman sa Dupax ang problema. Meron ring mining dito naman sa, of course, sa Oceana, dito sa Kasibu. And ang laging napag-uusapan is, hindi maganda yung konsultasyon. Wala namang pagsang-ayon yung mga tao. So maybe that's something that we can really push in terms of policy reform. Kasi hindi naman natin sinasabi, halos lahat naman tayo siguro dito, hindi natin sinasabi na dapat bawal ang mining. We do need minerals, di ba? Lagi nating sinasabi na, you know, we need minerals, but at the same time, the mining industry has to respect human rights, has to do due diligence. Pero ang number one talaga na problema dito sa Nueva Vizcaya, and I'm sure all over the Philippines, is every time na may pumapasok ng exploration, walang consultation o hindi maganda ang consultation. So that's something that really we need to push, no? Lalong-lalo na ngayon because ako, indigenous person ako, alam niyo naman. May mga bali-balita na babaguhin daw yung free prior informed consent process na mayroong mga exemptions. At yung exemptions related to critical minerals. So kahapon, kausap ko lang yung isang dumagat, si Conchita Calzado. Sinasabi niya na nagkakaroon ng konsultasyon dahil nga daw parang gustong isulong ng NCIP na baguhin daw yung pre-prior informed consent process. So alam naman natin, more than 50% ng mga mining operations and mining explorations ay nasa ancestral domain. So again, kailangan pag-usapan natin na ano yung mga naging pagkilos natin doon sa baba, sa sites of struggle. Okay? Kasi binabago na yung mga kalakaran, binabago yung mga proseso, binabago yung consultation process para madaliin yung pagpasok ng mining operations dito sa communities. So ako po, I'm sure ang gagaling ng ating mga resource persons. Alam ko si Congressman Percy, na-imbita nyo. Matagal na po ako nagsusulong ng bagong batas sa pagmimina. I continue to provide support. No? Si Manay Laila de Lima ng ML Party List ay fully supportive of a new mining law. Kami po sa mga Liberal Party, na mga kongresista, even in the Senate, gusto namin na pag-usapan ang bagong batas sa pagmimina. Pero ang importante, at lagi ko po itong sinasabi sa mga kasama natin, kasama na rin dyan ng mga Green Convergence, palawakin pa natin yung ating constituency. No, dito sa Vizcaya kasi mining is an issue. So let's make sure na sa buong bansa rin na gawin nating issue ang environment, yung pagprotekta ng ating kalikasan at pagsulong sana ng bagong batas sa pagmimina. Yun muna. Maraming salamat. Thank you very much, David, no, our host, our MC, at saka mabuhay po kayo dyan sa mga bisita natin, participants natin, at resource persons natin dito po sa Kamayan Forum ng Green Convergence.
Love you guys. Hagiyo. Yes, thank you, Sir Teddy. What a meaningful way to conclude the forum, no? All the way from Nueva Vizcaya pa si Sir Teddy at bumibisita siya sa mga mining affected communities, no? Tama po ang mga sinabi ni Sir Teddy, napakahalaga pong mabigyan, madiskusyonan, hindi lang pagdating sa polisiya, pati po ang mga realidad na nararanasan ng mining affected communities, no? So, thank you po ulit, Sir Teddy. So, don't go just yet. We are thrilled to share a music video prepared by our co-organizers Alianza Tigilmina, and we hope it helps deepen our understanding of the gravity of mining issues and inspires all of us to continue advocating against environmental degradation and its many impacts even beyond today's Kamayan Forum. So, please watch this video with us. Government has granted a global miner an environmental clearance for its $5.9 billion Tampakan Copper Gold Project. Puno na ng tubig ang open pit mining na iniwan ng Mark Copper dahil sa Yung bundok Dingkiday, yan ang unang winasak nila noon. Simula noong linggo, hindi pa rin tumigil sa kilos protesta ang Nagkakagulo na po dito sa Sibuyan, may mga nasaktan daw po ngayong araw na ito. Ipamana, hindi ipamina. Hindi sagot ang pagmimina sa bansa kung hahamakin, sisirain ang mga yamang nilikha. Maninindigan tayo at di hahayaang pagkakitaan, sisirain ang magagandang kalikasan. Ipapamana, wag ipamina. Ipapamana, wag ipamina. Luzon, Visayas at sa Mindanao, iba't ibang paniniwala at mga galaw, pero may mga lugar ito na pwedeng matanaw, magaganda at mamamangha ka. Payapa na lugar at masaya pa, maayos na pangingisda at pagsasaka. Masaya na sa kunting natatamasa, pero nagbago ang lahat simula now. May mga biglang dumating, nakangiti at may balakbala na maitim. Papauna rin ang bansa kapalit ang pananim, mayaman sa Pinas kaya bundok ay bubungkalin. Magaling magsalita kaya lahat ay napaoo, sa sobrang talino binubobo mga tao. Napaikot na lahat ng ganun lamang kadali, tulad ng pagpapaikot sa madaming salapi. Hindi sagot ang pagmimina sa bansa kung hahamakin, sisirain ang mga yamang nilikha. Maninindigan tayo at di hahayaang pagkakitaan, sisirain ang magagandang kalikasan. Ipapamana, wag ipamina. Ipapamana, wag ipamina. BeatStarch Production. Nung kanta, maraming salamat muli Alianza Tigilmina sa patuloy na pagtindig kasama ang mga Pilipinong apektado ng mining issues sa bansa. Sabi nga po kanina, no, hindi naman talaga tayo against sa mining, pero kung meron tayong yaman, pinakamaraming yaman, yan po ang yaman ng kalikasan. At kung may dapat pong makinabang dyan, ang unang-unang dapat makinabang ay ang bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga kapatid nating katutubo at hindi po yung mga negosyante, yung mga politiko na kumikita dyan habang kawawa po ang mga komunidad. So that was a truly an inspiring way to end today's forum. Salamat muli sa Alianza Tigilmina for co-organizing this month's Kamayan Forum at maraming salamat po sa lahat ng ating matatapang at magigiting na race resource speakers at sa lahat po ng nandito. Next month po ang ating Kamayan Forum ay a few days before Earth Day. So sa April 17, 2026, abangan niyo po ang ating susunod na Kamayan Forum and we hope to see you all again for another meaningful forum. This has been David DeAngelo, Green Convergence Public Relations Officer. And with me was
Maria Luisa Palo, Green Convergence's Media and Communications Officer. Hope to see you all again on April 17. Let us keep the conversation going, share what you've learned, invite others to be part of the movement, and together let's build a greener and more sustainable future. Muli, At- maraming salamat at makakalikasang araw po At sa ating tandaan, lahat. ipamana, huwag ipamit. Ipamana, Mabuhay huwag po kayo. ipamina. Happy weekend. Ingat po kayo!